your uh, fault, no? Then lack of actions on the other parties of the contract. So kung other participants of the contract like supplier, naglangan-langan o pada sa materialist, no? So di na imong ikaw as a contractor dili na imong sadyo. So na-delay na ka, nakabayad ka og mga tao, unja ang materials wa pa ning abot, no? Unja lain to si nga participant. So pwede ka maka-in-charge no for that kuan. Pero kadtong naglangan-langan, ma-subject po to siya for charges, no? Then unavailability of access of right of way. So kintahay wa nakita sa tag-ija sa kuan nga maglisod di ay og kuan maglisod di ay og access sa movement sa mga equipment, materials tungod kay wa day right of way ja. Kinahanglan pa nimo paliton ang right of way para lamang jud makaagi ka. You can freely move no site to kuan. So pwede na nimo siya additional charge. Then different site conditions katong gipang discuss sa una. Then work suspension, kini siya sa work suspension. We have an experience of this, no? One of the one of the project I handled as a materials engineer. It was a flood control project. So flood control project siya guys. Unja, we were about 80% 80% of the completion of the project. So hapit to jud mi mahuman. Now the problem is pag abot na mo sa ika 80%, ang side bitaw sa, di ba? O kag flood control. O sa may mga structure sa flood control. Retaining wall, pwede, kanang kasagaran kung flood control maghisgot ta, retaining wall jud siya nga concrete, no? Concrete retaining wall. So, karon ang diha nga portion nga agian nga mag-continue na unta sa kanang project na ay murag rest house. Ang tag-ija is judge sa ato nga lugar. Powerful pud ba? Karon di man si musugot. Di siya musugot. Judge ka si di siya ingon ko ano kay when you say manggod og along river banks, di ba? Nabja tay government entity and no one can own alongside the river banks, no, na sa zoning, no? So dili ko pwede ang puno na nimo bisan pa og minkan imo nang juta. Na jud ka mo setback jud ka o pila ka few meters, no, from the river banks. Ja, siguro sagad ang ijahang structure sa bay. Ja, syempre og naanay flood control mura og obstruction siguro sa ijahang view, no? Wa jud ning sugot guys. So karon di mura og kaso kay syempre as a contractor, no, dili ka basta-basta mahawa kay dili pa man complete ang project. So naghuwat mi nga mudagan ang kaso, no, between the private owner of the rest house and the contractor. So under magud ni sa DPWH project. Unja karon anang lugadya mo usad kay syempre powerful man siya ato nga lugar po, judge good siya, no? Pero di man ta lagi no, ikaw judge ka mangita mo gud sila loophole, no? So lihiro man sila magpalusot, but kung imo jung boto naon kung legality lamang ga jud wa jud si Jay kuan
Sadya kay lihiro man si mo kalusot. So mo to, ano gadya pila ka months na mong hinuwatay, delay na mi sa kuan, delay na mi sa completion sa project. Unja way nahimo si contractor, of course, ang man lagi ija man gitambay diha ang mga equipment, ang mga tao, huwat man sila. No, ja. Tabaw-tabaw sa man sila ginagmay, kutob maka maka-proceed sila sa trabaho. So pila jud to ka months na nihabot na naman sa half year, wa jud gihapoy dagan sa kuan ja. Siyempre, kami, ang mga tao, gipang silduan gihapon ni. No? Pero nagkana ay work suspension because of the katulging gikaso. Yeah. Pero sildado ang mga tao. Kaya lang, malagyan ni mo di silduhan imo ang mga tao. So, ang nahitabo karon wa man jud madawdaw ang kuan, ang contractor, dili man jud magpapildi ang katong tawhana, ang judge. So, ang decision sa DP, no, kay di jud nila matarog. Instead, di ba, nag-start ta 0-0. Ang 0-0, giatrasan na naman nila dito. Dito na naman ang 20% sa completion sa project. As in, wa jud siya nagpakuan. Kung bote mo na dili jud siya dapat, wa jud siya dapat right inana. So, sad to say, nga atong usahay, atong mga policies, atong mga laws, wa jud mga ngipon. Pwede nila matuis. So, lisod o naay mga tao nga inana. Then we have additional works, change in plans. Kato nahimo to siyang change in plans after the work survey, after the work suspension, nahimo to siyang change in plans. So from 0-0 nag-atras ta o para makomplete ang 20%. Delays in works of others, like na kay gipasabkon, unja dili ka maka-start sa trabaho because ang subcon wa pa siya na human, langan-langan po siya, so pwede to nimo siya i-charge. Acceleration of work by others and approval of owners. So ang kini pod, ang subcon paspas ka jud ning trabaho, pero ikaw wa ka nag-expect nga ina nakaka-early maka-start, so mura kag makurat, labi na kung napakay gitrabaho lain, no? And then delays in schedules by others, change in work sequence. Okay, so kanang gibaylo nimo ang work sequence, so it will be a charge for additional cost. So the following items, so because of these mga circumstances, so natay mga mao ni siya hinungdan nganong na ay additional cost. So like additional labor and materials, escalation charges for labor and materials, kining work suspension, di ba, na-suspend ka, na-absent ka og next year. So ang naitabo is na ay inflation rate. So na kay additional na escalation charges, labi na sa mga labors. Of course, kung naagani mga kining inflation rate, dili naman gud sa mga commodities, no? Syempre, og mutaas ang commodity, tan-awon pud nimo ang directly maapektuhan is ang mga consumers. Now, how these consumers can buy these commodities if ang ilaha pong mga sweldo nagpabilin ra pud nga inana, no? So moabot dud sa time na dili na nila kaya ang kuan. So that is also the bitaw kanang identifications of poverty line nga kwentahon nila ang cost of living per day, unsa pila ang kita sa usa ka tawo per day. Kuan mo ana. So kung kitahay na ay pagtaas sa mga palitunon, of course kinahanglan pud i-increase pud ang sweldo sa mga tao. So manila pagka kuan, no, survive based on daily expenses if ang mga palitunon ning mahal pero ang ilang sweldo nagpabilin ra nga inana. Okay? Then additional supervisions, additional use of equipment, cost, and additional financing. Then we have the following supervisions provided regular contracts and conditions. So changing clause, no, waiting in order to submit within 30 days. So dapat og naa kay mga additional charges, dapat
magsuwat ka or kinahanglan submitted within 13 days of claims like karon ay tabo ang suspension. So mag-submit ka kadaan within the 30 days prior to the 30 days within the pag usayngan kanang pagsugod sa work suspension dapat naghibaw na ka. Then change condition clauses require notice conditions are disturbed. For example, ani like sa excavation activity, guys. So but this will happen if there is no soil explorations ang nahitabo prior to the designing of the project. So kini kasagaran common man gud ni nato nga mga sadyo. So like for example sa excavation instead of ang ilahang gi-expect is kanabang mga soil ra ang ilahang i-excavate which is humok ra kaadyo. And then they found out nga adobe siya. Ang adobe is hard type nga stone, di ba? So karon pag-excavate nila for the footing, gahi siya. So na change ang methodologies, they require the use of equipment, no? So which means nang cost siya og mahal or they need time extension for the excavation. So it would be subject for interest of cost o time duration. No? So kana siya. Then time extension clauses normally require written notice within 10 days from the start of the delay. So 10 days mas sa duol-duol ang diyang kuano nga 10 days ang kining usa kung nakay claims sa mga additional cost based on change order, so 30 days. Pero kung mga jud kag time extension, 10 days ra within the start of the delay. Then, if ever na ay mga delays, no? Naakay penalty. So, ang penalty is 1/10 of 1%. So, let's say if 1 million, so pila ang 1% sa 1 million? Guys, pila ang 1% sa 1 million? 100,000 ba? 100,000. Ha? 10% ba ng 100,000? 10,000. So 10,000, 1/10 ana. 1K out. 1,000. So 1,000, let's say, ibutan na per day. Per day of 1,000 penalty. So inana. Siyempre, dili. Ang project ko, dili ramang good 1 million, no? Depende kung kita na ng mga road construction, mahala, pinakakuha na is 10 million. So imagine, 1/10 of 1%, mo na penalty ni mo per day, no? Lisod ka adyo. Ako na, that is only the minimum ha. Kay pwede man patasan nila og 5%. So that is only minimum. Now what if nakastipulate sa contract is 5% of the amount? So anak adyo, what is 1/10 of 5%? Nakuha na. So muna to kitahon man ang dili ka mag-neglect ka regarding on mga delays sa project. Dapat kuan ka update ka no nga mo write og notice nga na delay namin for this reason ana para kuan ka hatagan ka time extension. So based on the past cases, ang mga liquidated damages penalties are generally not upheld unless like for example, the amount is fixed and the reasonable forecast of compensation for harm that is caused by breach. So kung although fixed ang amount unja na ay breach of contract, so dili ka ma-upheld ana. Then the harm caused by the delays can be estimated. So kung ano ni siya, this is already
predicted na bitaw ang delay. So, na-compensate ra gihapon. So, pwede na siya, dili na siya ma-uphield or penalties. And then another is liquidated damages had been found to be invalid because there's no damage could be where no damage could be anticipated. Like for example, a delay of completion installation of mga water lines because the source is not available. So since bisan pa og kintay nakataod ka diha og mga water lines unja wa man di ay available nga source, so rational ra kaadyo ang ijahang reason nganong pwede ra i-delay ang pagtaod sa water lines. Then the provisions of liquidated damages is proportionate to the possible loss. So ang mga kaya possible loss is kwentada na ni si Jadaan during the perception of the contract. So pwede na siya mahapak ang ibang liquidated damages sa possible loss. So dili ka pwede maka-charge for additional cost. So if there are conflicts, interpretation of the contract documents na kung wa na mo nagkasinabot between the contractor and the owner of the contract stipulations, this can be settled under the mediation, arbitration, or litigation. So we have sa construction industry, we have the governing agencies for that. Ang gitawag-an na is ang tawag-an na is the CIAC, CIAC. So CIAC is the Construction Industry Arbitration Commission. So pwede kag mudagan niya to nila kung wa na mo nagkasinabtan nay ang contractor o ang owner adto sila sa CIAC magpatabang, no, para i-arbitrate ang duha para dili magkana ay kung dili jud siya ma-arbitrate so man na magkakaso-kaso na, no, adto na dayon sa higher court. So financial management, si Donald mo kanta. Ay Donald, ganun karon pa man taon ka? Kana ma'am, singer na ma'am. Umukantas Donald. Bitaw ma'am, tinuod na ma'am. Singer ba na ba? Late no magkakaadyo Donald. Intermission sa kadali, be short. Ningkanta jaga be ilagi ma'am, munang nalit. Short ko Bitaw short. ka ma'am, nakalimutan sa cellphone ma'am bago man. Short Hindi intermission na Donald. mababalik. Donald. Dali, 1 minute. Ma'am. Oh, 1 minute. 1 minute. Ni Maria nal. Maria ba Maria Rosario? 1 minute intermission. Balad. Ay uy. Sige na, I'll give you the floor. Ano? Sige na diha kayo. May attendance na, may attendance. May attendance, di ka na attendancean kay Aranita na dyan mo. Katong ilagi kantang Maria ma'am. Bangun, pinto. Sige na diha. Sige, go. Ma'am, awa ko, ma'am. Pamawa man ka, huwag ka pa rin makitaan. Kanta Ikaw diha. na pala. Ayaw, ikaw ang dalhin. Sige na, go. Adyo kawaw, bitawas wa bitos Sunday, man. ma'am. Kanta tol. Kung sa man din ni Just Maria Ramakula di ay. Ha? Ex? Wag gani ko kadungog. Uy. Wag gani ko nakadungog ba sila na ex na dajon? Siya naman nakibaw. Sige na, Nal. Sige na, Nal. Ano man ang kantahon, ma'am? Bisan unsa? Maria. Dito po sa Ano kami. pala? Tayo Dito may po. mga bata. Sige na, go. Ay.
Sige na. Di lang ikaw nahihirapan na. Buwan sa kumamo. Balikan na ka na ha. Before ta mo end, mukanta ka. Yes! Okay, aralita na dyan mo para ma-attendance ta ka. Wa man sa baliking Maria, ma'am. Haba na tong. Okay, so continue pa ha. Pero before ta mag-end, si Donald mo kanta. Okay, financial management. So, sa financial management, it's very important to it will be well managed along the project because as we all know, we cannot really complete the project without finances, no? So, a sound financial management is so important, especially to the project owner and the contractor. So, dapat every single cent of the project cost should be compensated. So, controlling financial activities is crucial. So, lisod kaadyo. Presented below are the basic financial instruments necessary for the success of the project. So, number 1, formulating the time-phase financial plan for the project. So, not tayo klase-klase. We have this pila ni kabuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka mga time-phase financial plan for the project. So when you say capitalization, so kini kung ang contractor are very stable, this is advisable capitalization. So when you say kani capitalization, guys, so of course ikaw mismo magpagawas og kwarta, no? Ang contractor magpagawas og kwarta. Mura ba og bali kung nag-invest ka or naghimo ka og usa ka business, of course kinahanglan ka kapital. So para maka-start ka sa business, ang imong capital mo imong gamiton. So ana siya sa construction capitalization, so which means ang contractor nagpagawas og kwarta para i-operate sa project. Okay? Kana kung stable jud ang usa ka contractor ha, daghan jang kwarta. Wa nay lingaw ijang kwarta, so ija na lamang iduwa-duwa. Very risky kaadyo ni siya, guys, kining capitalization, no? Ang possibility man good is what if malugi or makuan, no? Diya, ang owner sa project taganan ka di na ni lahuson. So ara ka kuan kaadyo, risky. Letter B, down payment. So down payment, ang kining down payment, bali ang contractor magsalig sa ihatag nga down payment sa owner. Let's say mo ingon ang kuan, ikaw ang win ning daog sa bid. So the owner of the project kitahay, ang inyong sabot sa contract is mag-down payment siya og 20% of the total amount for you to operate, to start the project. Okay? So nakoy contractor nga nag-start og inani, nakoy kailang nga contractor. Actually, wa na mo kaabot ani ni siya, kuan na mo siya, gi-invite na mo siya as one of the usa sa bali invited guest sa katong owner guest sa katong activity to siya sa engineering, no? So nahogra ni siya, no, nga nahimo siya successful pod sa ijahang pagpangontrata. So ang ijahang first nga kontrata is mura to nahog siya og wa jud siya siguro na ara siya mga few thousand sa ijahang wallet at tungatay nag-resta siya. Paano gud siya kada bang hilig og nagduwa-duwa amot o sa iyang giduwa. Counter-Strike pa siguro that time. Kahibaw mo Counter-Strike na game. No? Oy. Boss Donald, ma'am. Boss Donald, jud tanan uy. So, kanang Counter-Strike nga, the only way to survive is to kill, no? Way kampihay. Tanan imong makita nga naamo appear sa imong kuan, imong pusilon. Pero kay na may kauban yung Mobile Legend, may na. So, duwa ra ko dito sa una, na kaduwa nga gikan sa US. Diya,
syempre mag-chat-chat ba dyan mo no, na may mga chat box. Ning open tong ning open tong taga-US nga gusto ni dyan magpatukod og Baygaris Pilipinas. Na si Jay kuan dyan. It happened na isa tong ka-chat. Onja niyan si Johnny nga ako ba ko ano ko kanang civil man ko mo himo bang ko plano. Ja pwede po ko mo kuan atik-atik ra si ito ni Jaha kay what is new bira ka si Jawa pa pud si Jay kuan ba wa pa si Jay mga resources inana bag ora si Janing bag ora si Jay nakalising siya. So palabaw ra si Jay storya ana na ako kuan man ko kanang engineer man ko civil man ko ja mangontrata man ko na I will do the plan ja na koy kailang nga architect si Jay mo design ja ako mo ay mo build ako yung mga tao ana dadyo si Jaba pero which is wa ra si Jay kay tambay pa dakilang tambay pa si Jay that time wa pa si trabaho ija ba is ang ijahang kaarisgado nana grabe no ja ija nga usaman kanang hatagan-tagang sampol. That time, dili pa jud uso guys tong AutoCAD. Okay, ahead pa po siya na ho. Mura og ning graduate siya og engineering ako, kuan pa ko grade 5 nga inana. So, at that time, wa pa jud kaajoy AutoCAD nga gi-introduce sa mga lokal na mga kuan. Siguro na di pa gani kuan kay as far as I remember when I was college, nag-eskwela na ko og computer technology at that time. Naka-DOS base pa man gani mi guys. Kailan mag DOS base? Ikaw pa mo pabot sa ha? Ikaw pa magpabot sa computer o ang imong gamit is mga ano bitang disk. Inana pa sa sa una estudyante ko computer technology. Under the DIST program. Okay, before ko nag-engineering, nagkuan sa man ko ako mag-grab ang opportunity sa kanang DST scholarship ba, technical course ra ba akong na napasaran. So computer technology ra ko for 2 years, nag-graduate ko 2 years na Comtech onja nag-proceed ko og computer engineering, gilaay man ko, laay man good. Naara ka sa computer mag-atubang, murag wa ko na challenge. So boring. Kaadyo, I find it boring so ning shift ko og civil, no? Mo to, one of the pioneer unta ko sa mga kanang computer engineering graduate sa Tacloban, inanak ba. Pero ning undang ko kay wa ko ganahe. So, do space pa may pa at that time mo pa toy pag kanang introduce sa mga internet access Windows inana, diya mahala pa sa una no. Kay ba mo pila per hour kung mo gamit kag internet 100 kapin per hour ha. Per hour karon ta pilang per hour sa internet cafe? 20. 20. Imagine diya kami sa una 100 kapin maka-internet. So per hour. So diya mo tong sa una nay mga usok tong mga wanto sawa, mga kuan lagi may mga wakwak bis una kay makawanto sawa man me. So 1 o'clock, 1 a.m. up to sawa ko to unsa ka na oras ha mabuntagan ka. Mo barato ra ka na bang na unlimited ba mo ina na promo sa mga internet cafe mo may mga zombies una. So kuan kanan na ay agsidya ana dadyo siya palabaw dadyo siya nga ako na siya kauban nga architect katigo siya mo unsay nga nasa siya mga tao nga mo trabaho. So karon nahitabo antong kuan nga ijang kadua nga sige himo iko plano kay kuan. So ang ijang plano is para pang drawing manually pa ba ana kugihan man pod. So himo siya dadyo og plano ja naganahan man ang katong sa plano ang katong kuan ang katong ijang kadua. So yun siya nga sige ni patrabaho mo ni ang address mo ni ang juta ja ikuan ni ngadto ana ja hatagan ka na ho og mag down payment ko para ana sa kuan. So man to magsigig down payment
ang ngita dadyon si og workforce, ijang gingadto dadyon trabaho ana si So kaluoy Ginoo karon usa na siya sa mga contractor na asa Cebu, no? So usa sila sa contractor sa kanang kuan sa naging part sila sa subcon sila sa kanang Mactan International Airport nga bag-o. Inana siya ka successful sa ijang starting raha nga wa jud siya ingon siya I only have siguro mga 1,000 pesos ra ang ijang kwarta gipalit ra ni siya og katong kuan kanang papel sa tracing paper para sa kuan pag-design pag-drawing ni siya sa katong residential plan, no? Nana ra diyang starting, guys. Very inspiring kaadyo. So depende na kadyo nas diskarte. So that is under down payment. Then ang uban po through loans. Unja, we have the supplier's credit like starting ni GQD kani siya. Supplier's credit. Kailaman mong GQD no? No. Hoy. Ay, ma'am. Supplier's credit ta siya kay nag-start siya sa iyang mga projects, di ba? Ija asawa, nag-ija mag-evergreen. So ang ija trabaho siya sa project, ang ijahang ko ang materials, ang evergreen, inanadya, umubayad ang owner. So ito po itong ihapak bayad sa mga gipalit niya mga materials. Then we have the bank credit line, of course, mga private financing like kaning mga naadiha nga mga financial agencies, no? And the new and fresh investment like na kay friends, nasa siya daghang kwarta, pwede nimo siya imo ang shareholder, ikaw contractor, na pa-invest ka ni si mo finance nimo, inana. We have the preparing periodic detailed budget and plan, developing cash flow, establishing, maintaining project accounting systems, billing and collections, certifying. Kini si kasagaran is trabaho magudi sa mga accounting. So arita sa project safety. So importante ra kaadyo katong makahibaw taon sa ang kining paagi sa pag-finance sa project. Ang kining uban is under na siya sa mga accounting. So project safety and security. So as we know that ang atong project is very risky, so we need to maintain project safety and security in the site. Okay? So safety, of course, is everybody's concern. So nobody or no one wants to be harmed while the construction is ongoing. And this is not only for the risk regarding on accidents, no, but as well as kaning naapod just of kanang mga fire, of course kaning kawat-kawat, no, thief, and also this also refers to the mga records, no, security for records. So labor code, particularly in Book 4, establishes the occupational safety and health standards. Department of Labor and Employment, or the DOLI Department Order 13 defines the guidelines governing the occupational safety and health standards. So not only in construction, but all other establishments, no, and other works. So the objectives of these guidelines is to protect every workers against dangers, injuries, sickness, or death through safe and healthful working conditions. Project safety and security are essentials in construction management so that no life will be lost due to accidents or sickness, and no properties like materials, spare parts, temporary facility structures being constructed will be stolen or destroyed due to fire, and so that files and records are protected, which could be a liability to the construction if this will lost, no? Kay mahog na buto sa dyan mo nga asset man good ang mga records kay diha ka mo kita, no, o gawa na sa dyan mahog
na siyang liability. So below are the concerns on the project safety. So objectives. So there are several objectives: promote, maintain safe and health workplace, identify, evaluate occupational hazards, protect every work persons from dangers, injuries, and sickness. So safety management is planning, executing, controlling, and application of environment, technology, and services, products, people that are in the project management team, and workers. Then environment, the area where the site is or affected. And then the technology refers to the construction methods. Laws and regulations refers to the passed by Congress and the government. Then services, including geotechnical, survey works, delivery of materials, and heavy equipment operations. Then the products, of course, the end product of the one. This is the paved roads, pickups, guardrails, buildings, and the like. So these are all integrated in the safety management. Now, what are the safety considerations? There are 5 factors. One is the management safety policies. So dapat naatay mga policies. Then of course the resources. Then the standards, the procedures, and the research development. So, okay. Unsa man ni siya pagkuan ang mga safety management policies, guys. Of course, unsa man nimo pag kay di ba sa atong construction, as I have said, very risky. So sa man nato padagan ang or pagpahimo ang usa ka guidelines like mo income, you are going to require all the workers to wear hard hats, gloves, goggles within the perimeter site of the construction. So sa man nimo pa-implement if you have no safety policies. So dapat na ay mga policies nga naka-enclose para sila nga mga workers, they will follow, So it will gives the direction, general direction, how are they going to follow those policies, and para ma-enforce jud siya. So everyone, kay kinara atong mga laborers or mga workers, aron ka mga gahig-o. Like, you're going to ask them to wear gloves para dili, in case mapukpukan ilahang kamot or dili sila mga samad. Unja ang uban, budya nga mga kabati kay, napila na ko katuig, 10 years na ko pag-carpentry, wa ko nagamit og gloves kay, maglisod ko, di murag di na ko kagunit og tarong. Inana ba na, mga rason nga mga inana. So, mga gahi, or di ko suot og hard hat kay samukan hinuon ko mura na hinuon ko og ma-conscious, okay? But if they are well educated regarding on the safety guidelines and policies, they will understand why they were asked to use those PPEs, mas masabta nila. So the general directive ang safety policies, ma-enforce jud sila og follow. Then resources. So the budget cost for the safety program. So asa sila mangita like unsaon nila pag-purchase og mga PPE, unsaon nila pagkuan. So ana siya, so dapat makita po na nila nga with the use of these PPEs for accidents, kung mahitabo man gani, naay protection ang atong mga tao. So, like for example, naay natagak nga mga debris gikan sa ibabaw. So, kung naka-hard hat sila, so possibly dili sila ma-injured, magkana-ay head injury, naman sa contractor ana is mas madak-an sila kung magpa-hospitalize, naka-hospitalize ang pagkaysa mag-invest sila og mga PPE for that, So standards, so kinahanglan unsa man ang standard operation sa SOP sa usa ka contractor when it comes to are they following the government standards and regulations based what is stipulated in the DOLI
no? So dapat mo follow jud sila. And then like example po ang okay, dili ra good enough nga ning purchase ka og PPE. So dapat ang PPE na ay ICC stickers, mga hard hat nga mga substandard. Basin unja og dali ra siya mabuak wa siya ICC stickers baratohon ra, no? And that is the problem. So dapat follow tag standards. Then procedures, how they are going to deliberate the na ay mga unsaon pag taod. Like for example, if ang usa ka tawo mukatkap na gani siya 3 meters above, no? 3 meters above, they are required to wear harness. So, kinahanglan na dyan nilang mag-harness. Kay 3 meters kung mataga ka na, siguro dili pa ka-adyo injured, no? Siguro sakit na sa kalawasan imong abton, but that is kuan na. So, dapat mo na yung mga procedures. Then, of course, you have to continue research and development regarding on how para pagajud kay mas nindot i-achieve nimo ang zero incidents or zero accidents sa construction. So that is through research and development. Okay? Then, we have the steps. So, formation of, o sa unim, di ba sa mga dagko na mga dagko nga mga company, so naadjud tay mga project safety officers nga maglibot-libot. Mura jud nilang trabaho, guys. Mulibot-libot, magsita, magtan-aw silang mga possible hazards sa mga dagko nga mga construction site. Sa ato wa. So formulation of safety committee, naa sila committee. Formulation of safety policies, identification and evaluation of occupancy hazards, tan-awon nila depende what type of construction. Then authorization, involvement in company management. Then of course, dissemination of safety policies to all concerned. If you happen to visit sa mga dagko nga mga projects like mga tukal Cebu, mga tukal Kuan, mga tag-as ng mga buildings, ilang trabaho, no? Nigsud pa naman ani mo sa, di ba kay naka-fence man, naka-secure man na ang ijahang property, no? Nigsud pa naman ani mo sa ilahang kuan sa site na dadyon diha naka-post na ay mga posters regarding on safety policies and guidelines like wear your hard hat, wear kanang kuan your vest, safety vest, inana goggles, naa dito yung mga kuan, na mga provisions ba asar ka kutob pwede mo tan-aw, especially for visitors. So that is part of dissemination of safety policies kanang mga posters, no, para always ma-remind ang mga workers and visitors regarding on how to implement safety policies on the construction site. Okay, so dili ra po na sa entrance, naapon na all over the construction site. So naa sa mga wall, where para madali makita inana sa mga tao. Reminder. So monitoring and implementation on safety program, conduct training and programs on safety. So kanang mo attend kag COSH. Then maintenance of records and accidents. So kini sila mga playing role sa kuan employer to they will be the one who will provide, and then the workers should comply, no, follow safety instructions. Then the safety engineer, of course, will be the one who will investigate and monitors accident records. Mo na dyan trabaho. So sa environment, we should maintain clean, seamless work environment. Like if nakita nga mga possible nga pwede masapindol ang imuhang mga workers diha, so dapat kuan jud siya i-clean, no, mga inana. Safety devices, mga signboards, barricades, reflectors, traffic lights, especially for road works. Safety equipment. So basahan ninyo guys. Time naman di ay hapit. Then ang ato yung mga records mo ni siya. Pasadahan na laman ni nato ha kay time na.
Di na, namatabra sila or wa ba naniud to nag-una-una. Naaday gihapon ning kuan. Okay, so mani si Ja. Balik-balik ramang good ni guys. Basahan na naman ni ninyo. Mga lain-lain ni sila nga mga documents. Okay. Now, what are the indication? So kani ang project completion and acceptance. So, sa project completion and acceptance, mo na ikatuhong giingon nga punch list. These are mga kuan mga listings of items or materials that gikuan nga wa nakita sa kuan. So this is mag-assist ka ni 95% and above. So how are we going to prepare no for the acceptance and turnover kung nahuman ang project? So preparation of punch list, then evaluation of completion, issuance certificate, no? So project certificate of completions, then as-built plan. O sige tawag og as-built plan, guys. Have you heard about what is as-built plan? Kasi nakadungog nag-as-built plan. Ha? Pa, ma'am. O pa mo kadungog as-built plan? Pa. Oh, kadungog ng as-built plan pero wa kahibaw unsay as-built plan, unsa nang gitawag nga as-built plan. So di ba naa tay gitawag og detailed plan or plans nga gihimo nato prior to the construction. Unsa kadto nga plan nga gihimo mo tay atong followhon. Di ba? No. Atong gi-build ang structure based on what is in the plan. But there are instances that during the construction natay mga gipang usog or mga gipang revise. So ang pasabot ana nga ang atong output is not already 100% a reflection of what is planned. Di ba? Tungod sa mga revisions or natay mga gipang add or natay mga gipang kuan. So karon before ta makakuha og occupancy permit, kinahanglan mo submit ta og as-built plan. So from the word as-built, so kung unsa ang naa diha. So himuan na po na nimo og plano based on kung unsa ang naa or output or ang nahuman. O mo na gitawag og as-built plan, guys. Diyan mo na requirement para makakuha ka og occupancy permit where the building can be said that it's ready for occupancy, na pwede na na siya puyan. So after that, mo na siya issuance of the acceptance by the owner. So normally completion report is prepared by the project manager or engineer that contains assessment the degree of success, realizing the project objective as well as the records and lessons learned from the project. So unsaon man nato pag ingon nga successful atong project. So natay mga success indicators. Number 1, timely completion of the and according to the work schedule. Number 2, completion of the project predetermined cost within the prescribed budget. So, what na overshoot sa itong budget. Then, completed the conformity of the contract conditions and technical specifications. Then, maintain the concluded all pertinent documents. So, na-maintain nimo ang mga document. Usa na siya. No, kay importante malagay ng mga documents. The number 5, maintains good quality relationships with all the project participants, including responses to the owner's requirements. Then, no disagreements among participants and no court cases. So, kung wa mo nakihaan, wa mo nag-away sa contractor, so makaingon gid ka successful ang project. So, that's all no for chapter 2. So, I'll go back to Donald. Donald, where are you? Kadali, Radong. Gutom naman sila, ma'am. Sige na lagi, kay gutom na, kanta na diha. Oh, magkuwat na sila. Sige na diha. Oh, wak ko na sige pang gutom. Sige na, kaya arang mamuhi na tabog. Ako gigit. Ha? Kadali ra.
Kadali lalagi kay punishment man na nimo ka ara late man ka para di ang uban dili manundog nimo. Kasulita lang, Manald. Home na naman. Sige na Nad. Go. Sige to, lang ko na. Sige na Nad. O hilom na mo kay mukhang tanas Donald. Yes. Sige na Nad. You never love yourself half as much as I love you. You never treat yourself right, darling, but I want to. If I